ito po yung si Nanay Norma na single parents at siyempre senior citizen din na binigyan ni Sir Ruel ng pandagdag puhunan nung nakaraang taon nung so 2025, 2026 na ngayon. Kinukumusta natin siya kung ano na yung tawag dito yung kanyang hanap buhay na pagtitinapa, pagdadaing. Ito pa rin yung paninda ni Nanay Norma. So may mga daing, Kuya, kasama kita sa video ko, kuya, ha? Ayan, may customer si Nanay Norma at sa kanyang panindang tuyo, tinapa. So ayan, si Nanay Norma, tuwing hapon yung paglalatag na rito ng kanyang paninda na ayun, tuyo, dilis, kung ano-ano na kanyang pinapaninda. Tapos may daing na bangus, mga tinapa. At yun, dagdagan na ng itlog na pula, tapos bagoong, tapos embutido din. Ayun, no? Ito yung pwesto niya. Kasi itong lugar na to parang talipapa type na sa gitna nitong pabahay ng gobyerno. So ayan yung lugar niya. So kumbaga lahat ng mga tao nakukonsentrate dito at pagdadating ng hapon, yung mga tao, yung mga residente dito, ito lumalabas para mamili dito sa lugar na to. Kaya si Nanay Norma, mga alas 3 o alas 4 ng hapon, nilalatag niya na itong kanyang paninda rito. So ayan na siya, kanyang paninda. Ayan, Nanay Norms, kumusta naman po kayo? Kumusta naman yung pagtitinda ninyo? Naman po. Yung binigay sa akin ni Sir, pinandagdag ko sa puhunan. Sa puhunan ho ninyo. At ngayon, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pagtitinda ni Nanay Norma dito sa pabahay, sa may talipapa sa pabahay ng gobyerno. At yun, saan nyo pa inaangkat na itong paninda ninyo? Salinas, Cavite. Salinas pa, Cavite yun. Dumadayo pa siya. Tapos, anong oras kayo pumupunta doon para alas 2 ng... pamilin to ng... Alas 12 ng tanghali. Balik ko dito, 2:30 ng hapon. Alas 12 ng tanghali, gumagayak na to papunta doon sa Salinas para mamili na o pamili na itong mga daing na to. So yun, Nay Norma, kumusta naman yung pagtitinda ninyo? Okay naman po, nakaka-survive. Kumikita naman po kayo kahit pa paano. Oo, yun. Yun na si Nanay Norma. Talagang pinagsisikapan niya pa rin na may taguyod itong kanyang paninda ng tinapa. So sana hopefully kayo na nakumuha pa rin ba kayo sa 5-6 o hindi na. Hindi na. Papuhunan na ho talaga kayo. Oo. Nakaka-survive na sa binigay sa akin ni Sir. Kahit pa paano napag-yayaman nyo na yung paninda ho ninyo. At dagdagan na. Oo. Ayun na. Binigay niya sa akin pandagdag puhunan. Ayun, yung meron akong isa ngayon pinag-aaral na apo. Araw-araw baon. Ayun, yung apo ninyo. Oo. Ilan ho ba yung apo ninyo? Bali, 2 na yung pinag-aaral ko para sa high school. Paano yung magulang niya? Wala pag hindi mo tinulungan, hindi makakagraduate yun Ganun po ba? So ngayon, ikaw yung nagbibigay doon sa pambaon sa apo ninyo na nag-aaral dito sa Malaingin, dito sa pabahay. So binibigyan nyo pambaon ninyo. Araw-araw At yung binibigay nyong pambaon, ayun po yung sa tubo nakukuha niya dito sa pagtitindaho ninyo ng panindaho ninyo nitong mga tinapadaing, no, dito sa lugar ng pabahay ng gobyerno. So at yun ay mabuti kahit paano na itataguyo doon ninyo ng maayos yung tawag dito, pagtitinda ninyo at kahit paano kumikita kayo na sa ganun meron kayo. Kasi medyo din no? Doon sa apo ninyo, 60 yun everyday, no? Araw-araw yun, 60. 60 pesos ng 60 pesos. Kasi kung 30, kung 30, ibig sabihin pamerienda lang. At least kahit pa paano, nilalakad na lang school, malaking bagay. Kasi yung pamasahe, napupunta na lang doon sa pamerienda ng mga estudyante na apo ninyo, no? So yun,
Ayun nga yung ano ni Nanay Norma. So natutuwa siya at ayun nga ay siyempre pinagpasalamat niya gawa ng dahil sa ibinigay ni Sir Ruel lipat na pandagdag puhunan sa kanyang pagtitinapa, kahit papaano hindi na siya nakakakuha dun sa 5-6. So kahit papaano nakakapag-ano ho siya, nakakapag-ipon na kahit papaano ng konti para pambigay dun sa kanyang dalawang apo na nag-aaral. So Nanay Norma, maraming salamat sa tiwala ho ninyo. Siyempre, maraming salamat kay Sir Ruel Lipat na nagbigay sa inyo ng puhunan. No? So ano yung masasabi nyo kay Sir Ruel? Baka meron kayong konting request. Marami pa siyang matulungan. Oo. At, ako. oo. At malay nyo, mabigyan kayo ni Sir Ruel ng pamasko kahit tapos na yung Pasko. Sana nga, sir. Para kahit paano madagdag dito sa pagtitinda pa rin ninyo ng tinapa, no? Salamat po. So ayun, okay, so yun, Sir Ruel Lipat at ito yung kanyang paninda uli. Tuyo, daing, dilis, tinapa. Magkano naman to, Nanay Norma, magkano binebenta nyo? Ano, ang kuha ko dito, bali ano to. Kuha ko 280, Oh, pero 50. yun, So, ibenta 20. 20-20, tapos ito 130, 130, 60. 60. Yung pula 20, ang butido 25, bagoong 25. Okay, so yun, Nay Norma, maraming salamat at nakakatuwa dahil kahit papaano nakatulong nakatulong si Sir Ruel Lipat sa inyong hanap buhay kahit konti. Shoutout kay Kuya. Nakatulong mo sa inyo ng konti. At ayun nga, sabi nga ninyo, binibida ninyo na kahit papaano nakakapagbigay na kayo ng pambaon doon sa dalawa ho ninyong apo. Dalawang apo. Oo. Sige, Nay Norma, maraming salamat sa inyo. Thank you. Po, sir, yung binigay niyo po sa akin, dagdag punang po. Ngayon po ay dalawa po pinag-aaral ko, baon po araw-araw. Sa kubong pinagkulog niyo po sa akin na parang kukuho. Nagpapasalamat po sa inyo. Nay Norms, may tanong ako. Kumusta na yung mataw ninyo? Malabo na ba? O? Ano po? Kulang lang talaga sa salamin ulit. Saan? Salamin. Kailangan niya rin yun. Baka gusto nyong manawagan kay Sir Ruel Lipat, mapasalamin kayo. Malay nyo, pasalamin kung ano na, parang sa ganun, makatulong din sa pagtitinda kasi kailangan nyo rin sa pagsusukli nyo. Alam po sir, pag bawa sa paglakad-lakad po lang mo kasi siyempre isa rin po kabala yun eh. Oo. O baka mamaya po hindi na po makapagpunta. Kasi paglakad-lakad na lang po. Pero okay naman po, nakakaraos naman po sa paningin po ng... Pero malinaw pa yung mata ninyo o kailangan nyo na magsalamin? Salamin lang. Kailangan nyo na rin magsalamin, Nay Norma. Dahil malabo na rin yung mata ninyo. So yun, baka gusto nyong magsabi kay Sir Ruel. Sir Ruel, baka sabihin nyo na... Sir, baka naman po gusto nyo po. Oo. Kaso po lang kasi talagang nagpa-check up na ako. Oo. Kaso lang ang laki ng hinihingi sa akin. Magkano yung pasalamin? Ano? Ang salamin po, nasa ata po yun, higit ata pong kapagkaginip po sa SM bali pamatak yung salamin. Siguro gagastos siguro ako ng mga 5,000 na naman. 5,000? Medyo may kamahalan sa SM. Ito meron kami pinasalaminan dito. Si Tatay Jimmy, nasa 3,000 lang yung salamin niya sa salamin. So baka ganun, baka dito sa atin, sa pinagpanuan kay Tatay Jimmy, mga ganun din ang presyo ng ano ninyo kasi medyo malabo na rin yung Pero kayo, malabo na talaga yung mata ninyo? Hindi po. Hindi pa? Isa lang hindi man paano gamit talaga. Nakikita ko pa. Kasi lang medyo misa talaga. Blurred na. Blurred na. Oo. Nagkasalimin lang ako ng kulay. Sobrang taas na ng araw. Yun. So ibig sabihin, pero maganda pa yung paningin ninyo na hindi naman kailangan na ng salamin o paano. Kasi sabi nyo, nagpaano kayo. Pero nagpunta kami ng SM noon, nagpa-check up kami. Oo. Sabi ko, saka na lang ako, Elaine. Oo, kasi medyo may kamahalan ngayon na 5,000 nga Kasi doon sa pinagpanuhan namin, nasa 3,000 lang yung so bali 3,500 kasi nga pamasahe sa tricycle. Dito sa Naik din lang yung pinagpanuhan. So yun, sige Nay Norma, sabihin din natin kay Sir Ruel na baka sakaling... Salamat po. Sige. Ito po yung binigay niyo sa akin na pag sikapan ko kung palaguin. Salamat po.